Face-to-face classes sa ilang bayan sa Aklan, sinuspinde dahil sa orange rainfall warning. Police Captain Berenya, itinanghal na kampiyon sa PRO6 RD's Cup 2026 shooting competition. 41 anyos na residente ng Ibahay, huli sa isinagawang drug bypass operation ng Tangalan MPS. Rider, sugatan matapos umemplang dahil sa tumawid na aso sa Kalibo. Bakod na gawa sa yero ng isang bodega sa Tigayon, nawasak dahil sa malakas na hangin. Top 1 most wanted person ang Kalibo at top 4 most wanted person ng Aklan, arestado. 150 kabataan na bakunahan sa regional launching ng measles rubella sa Capiz. Metro Kalibo Water District nagsagawa ng community service caravan bilang bahagi ng kanilang anibersaryo. Magandang hapon, Provincia ng Aklan, sa mga Kalibo Cable subscribers at mga Aklanin sa buong mundo. Ito ang Kalibo Cable News. Sabay tayong napapanood sa Kalibo Cable TV Community Channel Facebook page at Community Channels 1 and 24. Narito ang mabalita kaming nakalap ngayong araw August 7, 2026. Sinuspende ang face-to-face classes sa ilang bayan sa Aklan ngayong araw bilang pag-iingat sa epekto ng Orange Heavy Rainfall Warning No. 2 na inilabas ng Pag-asa. May detalye sa balitang yan, si Liza Rosales. Naglabas ng class suspension advisory ang ilang lokal na pamahalaan sa Aklan, kasunod ng paglabas ng Orange Heavy Rainfall Warning No. 2 ng Pag-asa. Wow! Grabing lakas! Sinuspindi ang face-to-face classes mula preschool hanggang senior high school sa mga bayan ng Kalibo, Batan at Numancia nitong Biyernes, Agosto 7. Samantala, lahat ng antas naman ang sinuspindi sa bayan ng Malay, Makato, Libakaw, Lezo, Tangalan at Nabas bilang pag-iingat sa patuloy na pag-ulan. Naglabas ng kani-kanilang class suspension advisories ang mga lokal na pamahalaan matapos maglabas ang Pag-asa ng Orange Heavy Rainfall Warning No. 2 para sa ilang lugar sa lalawigan. Pinayuhan din ang publiko na manatiling alerto at sumunod sa mga abiso ng mga otoridad upang matiyak ang kanilang kaligtasan habang nagpapatuloy ang masamang panahon. Liza Rosales, Kalibo Cable News. Itinanghal na kampiyon sa PRO6 RD's Cup 2026 shooting competition si Police Captain Roel Berenya sa Junior Police Commission Officer category. Nagagalak si Police Captain Roel Berenya matapos na magkampiyon sa isinagawang RD's Cup 2026 shooting competition. Nalipayong gid ako nga deklara nga daya nga bilang nagdaog sa dayang actually RD's Cup naton. Standby, all board. 'Sa eksklusibong panayam ng Kalibo Cable News Team kay Police Captain Ronel Berenya, First Maneuver Platoon Leader ng 1st Aklan Mobile Force Company, sinabi nito na hindi naging madali ang kompetisyon dahil nagtipon ang ilan sa pinakamahuhusay na shooters mula sa iba't ibang police units sa buong Western Visayas. Sa kabila nito, nanaig ang kanyang determinasyon kaya nakuha niya ang kampyonato sa Junior Police Commission Officer category. Sa aton nga mga fellow shooters, siyempre mabahol gid nga hamon man katon, siyempre sa Pro 6 personnel, siyempre ini-expect naton doon nga kaabo nga mga shooters kag mga mayad man nga mga shooters nga ga-participate or naga-join igto ma'am. So doon ang pinaka mabahol man nga hamon katon nga wa man naton gina expect nga naabot man naton daya. Siyempre sa una pasalamat man kita sa kay Lord nga siguro nga gintawan kita manami nga day sa during sang competition nga ina of course ma'am sa full support itaton nga officer in charge diri sa First Aklan Provincial Mobile Force Company. Hindi man maging madinrag undaya kung wala man saan ng
support kag sa anda nga pag bali sa pagsalig man kamon nga naga-participate igto nga ginadala naton ro pangalan First Aklan Provincial Mobile Force Company at the same time ang Aklan PPO. Dahil sa kanyang tagumpay, iginawad kay Police Captain Berenya ang medalya na kasanayan sa isinagawang awarding ceremony sa Iloilo City na pinangunahan ni Acting Regional Director Police Brigadier General Randolph Tuanyo. Hindi lamang si Berenya ang pinarangalan dahil idineklara rin na team champion ang First Aklan Provincial Mobile Force Company sa Mobile Force category ng naturang kompetisyon. Dagdag pa ni Police Captain Berenya na mahalaga sa kanilang naturang kompetisyon upang mahasa ang kanilang skills. Yes ma'am, mabahol kita nga pag katon niya, importansya iya katon sa dayang competition. Siyempre kami sa uniform personnel, need din naton ang sa dayang mga firearms nga proficient lang kita sa pag-abot sa barrel, sa firearms proficiency. At least ay kita ma'am, may kunpagahay man kita na hindi man maton mahamba nga expert, at least ma'am kabisado naton, kaya mabahol gidaya nga importansya nga daya may mga RDS Cup kita. Nagbigay din siya ng mensahe sa mga kapwa-pulis na naisumali sa naturang kompetisyon. Of course ma'am, ang mamensahe man naton ay tanan kita ga-aspire, gaiman kita nga kung kita ang mga pagbigyan, kita ang tawan pagsalig aton nga unit nga ipadala igto sa dayang mga kompetisyon ay ang mapaabot ko man kanda nga continuous lang ang aton nga pagsalig man sa atong sarili. Well, no naman nga mga tanan kita ay kasayod na kung paano magamit barrel, paano mag-intra sa mga raya, medyo na kuamatay na lang naton nga hindi lang mapagawa naton atong practice kasi may mga administrative operational function man kita. So from may extra time and effort lang sa pag-practice. Mula dito sa First Aklan PMFC, ako sa Arich Brianes at ito ang Kalibukibul News. 41 anyos na residente ng Ibahay, huli sa sinagawang drug bypass operation ng Tangalan Municipal Police Station. May detalye sa balitang yan, si Jenny Rosales. Hindi nakalusot sa bypass operation ng Tangalan PNP ang isang 41 years old na lalaki matapos makuhaan ng mga sachet ng shabu. Arestado ang isang 41 years old na lalaki sa isinagawang bypass operation ng Tangalan Municipal Police Station sa Sitio Soong Barangay Panayakan, Tangalan nitong Huwebes ng hapon. Nabawi mula sa sospek ang 3 sachet na hinihinalang shabu, hindi kabilang ang nabili na shabu ng police pusher buyer o pulis na nagpanggap na mamimili ng ilegal na droga at ang bypass money na nagkakahalagang 1,100. Napag-alaman na residente ng Barangay Regador, Ibahay ang sospek. Inamin umano nito na gumagamit ng ilegal na droga at ipinasabay sa kanya ang mga nakumpiskang shabu. Wa mat ang gaano karon gamiter, nataw ko ang daga pangayo ang karon. Wa ang karon naga itoki kon sa wa ang ginansya karon. Kung gagamit ako man lang, gagamit. Sa niya ta, sa niya. Wa karon. Iwa man ako na damaya ang mga milyaon sa maro yung kalok. Lugi ka kung ginataon mo man lang. Wa na pabakay man lang. Pangayo man lang. Pangayo man lang ako tuway ba. Tapos Aluin man lang ako informer ron. Baligya. Kasalukuyang nasa kustodiya ng Tangalan Municipal Police Station ang suspect at sasailalim sa drug test. Nahaharap din siya sa kasong paglabag ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samantalang nakiisa rin sa operasyon ang mga tauhan ng 2nd Mobile Force Company. Jelana Rosales, Kalibukibul News. Rider, sugatan matapos sumemplang dahil sa tumawid na aso sa Kalibo. May detalye sa balitang yan, si Andy Narce. Sugatan ng isang rider matapos sumemplang sa kalsada dahil sa asong biglang tumawid sa kahabaan ng Jaime Cardinal Sin sa Barangay Antagaw, Kalibo. Isinugod sa ospital ang isang rider matapos magtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan matapos maaksidente sa kahabaan ng Jaime Cardinal Sin Avenue sa Barangay Antagaw, Kalibo. Batay sa inisyal na impormasyon, binabagtas ng rider ang naturang kalsada mula sa bayan ng New Washington patungong Kalibo nang bigla umanong tumawid ang isang aso. Dahil sa insidente, nawala ng kontrol ang motorista sa kanyang minamanehong motorsiklo at sumemplang sa kalsada. Patuloy namang pinapaalalahanan ang mga motorista na magdobling ingat sa pagmamaneho, lalo na sa mga lugar kung saan madalas may mga hayop na bigla na lamang tumatawid sa kalsada.
Andy Narsa, Kalibo Cable News. Nawasak ang bakod na gawa sa yero ng isang bodega sa Tigayon, Kalibo dahil sa malakas na hangin kahapon. Wasak ang mga yero na ito matapos natangayin ng malakas na hangin nitong hapon ng Agosto 6 dito sa Barangay Tigayon, Kalibo. Batay sa impormasyon, hindi nakayanan ng bakod ang lakas ng hangin kaya ito nasira at bumagsak. Wala namang naiulat na nasugatan sa insidente, ngunit nagtamo ng pinsala ang naturang bakod ng bodega na gawa sa yero. Patuloy namang pinapayuhan ng publiko na maging maingat at tiyaking matibay ang mga estruktura, lalo na sa panahon ng malalakas na hangin at sama ng panahon. Bukod dito, may ilan ding poste ng kuryente ang natumba dahil sa malakas na hangin. Sa ngayon ay inaayos na ito ng mga manggagawa. Mula dito sa Barangay Tigayon, Kalibo, ako si Archie Briones at ito ang Kalibo Cable News. Top 1 Most Wanted Person ng Kalibo at Top 4 Most Wanted Person ng Aklan, arestado. May detalye sa balitang yan, si Jenny Rosales. Arestado ang top 1 most wanted person ng Kalibo at top 4 most wanted person ng Aklan sa isinagawang manhunt operation ng Kalibo Municipal Police Station sa barangay Naloo, Kalibo nitong 5 ng Agosto. Kinilala ang suspect na si alias Nat, 18 taong gulang at residente ng Kalibo. Inaresto siya sa bisa ng warrant of arrest ng statutory rape. Ayon sa pulisya, walang inirekomendang piyansa para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Kasalukuyan ng nasa kustodiya ng Kalibo Municipal Police Station ang akusado habang hinihintay ang kanyang pagharap sa korte. Samantala, sinabi ng Police Regional Office 6 na magpapatuloy ang kanilang kampanya laban sa mga wanted person sa buong rehiyon. Jelena Rosales, Kalibo Cable News. Kasabay ng pinaigting na kampanya laban sa mga sakit na maiiwasan sa pamamagitan ng bakuna, inulunsad sa Capiz ang Regional Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. May detalye sa balitang yan, si Myra Ann Solis. Mahigit 150 kabataan ang nabakunahan sa isinagawang regional launching ng Measles Rubella Supplemental Immunization Activity sa Capiz nitong Huwebes, August 6. Layo ng programa na palakasin ang proteksyon ng mga batang may edad 6 hanggang 59 na buwan laban sa tigdas o measles at rubella, lalo na ang mga hindi pa o kulang ang natatanggap na bakuna. Dumalo sa paglulunsad ang mga kinatawan ng Department of Health, UNICEF, World Health Organization, Provincial Health Office, lokal na pamahalaan, mga health worker at iba pang katuwang na ahensya bilang pagpapakita ng suporta sa malawakang kampanya sa pagbabakuna. Sa press conference matapos ang programa, ipinaliwanag ni Regional Director Dr. Marwin Belio ang kahalagahan ng bakuna. Very important to be rubella vaccine is very important to be provided to children, most especially the females, because pagdating ng pagbubuntis nila, no, balang araw na maging ina sila, ay protektado ang kanilang ipinagbubuntis. Kasi ang rubella hindi masyadong ramdam sa mga bata. Tigdas hangin ang tawag usually doon. Pero kapag tinamaan ang buntis na nanay na walang bakuna sa rubella, pwedeng magkaroon ng congenital abnormalities ang kanilang mga anak. Di ba sabi natin natatakot tayo na mabakunahan kasi baka may masamang mangyari. Pero kung hindi magpapabakuna, ang mga kababaihan sa rubella ay pwedeng kapag nagbuntis ay hindi protektado ang kanilang anak sa congenital abnormalities, sakit sa puso yon at kung ano-ano pang mga bagay na pwedeng mangyari sa anak. Kaya naman, bata pa lang,
binibigyan na natin sila ng protection para balang araw ay protektado na itong mga kababaihan na to na magbuntis at kailangan na lang nila ng booster shots balang. Sa mensahe naman ni Governor Fredinil Castro, tiniyak nito ang buong suporta ng gobyerno probinsyal sa mga programa ng Department of Health. Anya, handa ang lalawigan na marating maging ang mga liblib at bulubunduking lugar upang matiyak na mababakunahan ang lahat ng batang nangangailangan. In supporting the programs of the Department of Health, we can walk and we go to the mountains to support your program. Please advise the good secretary that we have been supporting. We don't have to be urged to be supporting this program, because we have always been supportive of your program. Hinikayat din ng mga opisyal ng mga magulang at guardian na samantalahin ang libreng bakuna sa mga rural health unit sa pamamagitan ng mga health worker na umiikot sa mga barangay. Target ng kampanya, nang babakunahan ang humigit kumulang 70,000 batang kapisnon sa tulong ng Department of Health, Provincial Health Office, mga health worker at ng buong komunidad. Mula dito sa probinsya ng Capiz, Mary Ann Solis, Kalibo Cable News. Metro Kalibo Water District nagsagawa ng Community Service Caravan bilang bahagi ng kanilang anibersaryo. May detalye sa balitan yan, si Jenny Rosales. Nagsagawa ang Metro Kalibo Water District Employees Association, katuwang ang Metro Kalibo Water District Management at Employees Multipurpose Cooperative ng isang Community Service Caravan sa Barangay Pagsanghan, Banga. Bilang bahagi ng pagdiriwang ni ika-50th anniversary ng Metro Kalibo Water District, nagbigay ang grupo ng isang araw na libreng supply ng tubig sa mga residente ng sitio Hinunok. Nagkaroon din ng water sanitation and hygiene o WASH orientation at talakayan tungkol sa wastong paggamit at pangangalaga ng tubig para sa mga batang preschool, magulang at guardian ng Child Development Center sa barangay. Ayon sa MKWD, layunin ng programa na mapalawak ang serbisyong publiko, mapalakas ang ugnayan sa mga komunidad at isulo ang pangangalaga sa kalikasan at napapanatiling pamamahala ng yamang tubig. Samantala, iba't iba pang aktibidad ang inihanda ng MKWD bilang pagdiriwang ng kanilang ika-50th anniversary. Jelena Rosales, Kalibo Cable News. At iyan ang mabalitang nakalap ngayong araw. Maraming salamat sa iyong panonood. Ito sa Richie Brianes at ito ang Kalibo Cable News.